magandang araw, magandang gabi po. Kung nasang panig man tayo ng mundo. So, situational reading ulit tayo. Ayan. Cleanse lang natin ang ating mga baraha, ang ating laurel leaf. Ayan po, ang laurel leaf po ay maraming maitutulong sa atin. Sa kapanatagan ng ating pag-iisip, ayan po. Sa kung ano man yung ating pinagdadaanan, ayan. Magsunog lang po kayo ng dahon ng laurel. And, ito po, dasalan muna natin. Spirit Guide, give me more message. Spirit Guide, give me the answer. Spirit Guide, give me the message, please. Ayan, tignan po natin kung kaninang energy yung kukuha natin ngayon, ha. Ako ay nai-excite din at maraming salamat po pala sa lumalaking pamilya natin, ha. Talaga namang nadadagdagan tayo. Okay po, so meron tayong Knight of Wands. At meron din tayo ditong Nine of Wands. So, puro wands ito, ha. So, ang Knight of Wands, tignan nyo, um, maraming pinagdaanan. Pero tignan nyo naman, nakabangon, ha. At nadipit niya rin naman yung kanyang mga pinagdaanan po. Kung may naririnig po kayong ingay, pagpasensya nyo na po, ha. Okay po. And, the Emperor, dumating ang the Emperor. Ang the Emperor po, ibig sabihin niya yung stability, ha. So, may stability tayo na paparating. Ayan. At meron din pong mag-guide sa atin, ha, na medyo matured person. Tingnan nga natin yung nasa bottom. Ayan, talaga pong may pinagdaanan, ha. Five of Swords. Ayan. Pero napagtagumpayan naman na po ang lahat ng mga pinagdaanan na ito. Okay po. Spirit Guide, give me the message. Spirit Guide, give me the message. Nakan natin, may clarification para sa apat na cards na to. Ayun pala, may lumabas na. 2, 3 sila. So, hindi natin pipigilan. Okay. Ang ilan po sa inyo ay umaasa pa, no? Maaaring ito ay sa relationship, sa financial, o kung saan pa man. And meron din sa iba sa inyo na talagang meron pagdidesisyon, ano. Pwedeng ito po ay sa pag-ibig, sa career, ayan. So, meron kayong pagdidesisyonan, ayan po. Ano kaya ang mga bagay na pagdidesisyonan? Tingnan po nga po natin kung saan patungo ang mga cards na ito. Meron na pong mga new ideas, new plans, ayan. So, yung mga nag-iisip po ng mga pagbabago, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa paghahanap buhay. Ang ilan naman po sa inyo ay nag-iisip ng pagbabago, no? Gusto ng freedom, and gusto ng new beginning. Maaaring ang ilan po sa inyo yung mga nasa toxic na relationship, ha. At gusto nang umalis mga ganong relasyon, no? Yung mga talaga nakakaramdam na sobrang sakit, sobrang paghihirap po. Napakadaing lumabas. Putol na lang natin ang nasa ibabaw. Okay po, the Chariot. Maganda rin itong nasa pangalawa. Sige na, ilabas na natin silang lahat para makita natin. Okay po. On the Chariot, ibig sabihin po kung nasa toxic man kayong relasyon ngayon, ano, or sa relasyon na talagang gusto niya ng alisan, meron po kayong victory, na magaganap po, kung aalisan nyo yan. So, mapagtatagumpayan nyo naman. And, ito na po ang parating naman. Meron na tayong Nine of Cups. Ayan. So, ibig sabihin po, may happiness sa paparating sa inyo kung mapapatagumpayan yung alisin ng isang toxic na relasyon, ano? Talagang meron po tayong pag-iisipan. Lumabas ang The Justice. Ayan. Siguro dito matuturn kayo between love and critical thinking, ano? Isip at puso ang magtatalo-talo sa inyo. Okay, meron talagang pag-uusap na magaganap. Ayan po. Meron tayong Three of Pentacles and the Devil. Ayan. So, ang taong ito, no, na kung sino man yung karelasyon nyo ngayon na sa tingin niyo po ay toxic na, meron talaga kayong connection, kahit naman po hindi natin sabihin na soulmate kayo, no. Ito kasi po, naka-chain. Ibig sabihin po, may connection talaga kayong dalawa. And, lumabas din ang ating Seven of Pentacles. Ibig sabihin yan, mas pagtutuunan mo ang iyong financial kung sakaling magkakaroon ng, parehas na lumabas, Okay po.
So, success and victory po maghihintay sa mga taong gustong alisan ng isang toxic na relasyon. And maaaring ayan po, gumuho ang mga pangarap mo para sa taong ito, ang mga pangarap na binubuo ninyo, ayan, maaaring gumuho. And kaya lang po, kasi naman kung sobra ng sakit yung nararamdaman natin sa isang relasyon na ganyan, ano, kahit naman po siguro masakit sa kalooban at maraming alam niyo na mawawala at maraming guguho sa mga pangarap, kailangan na rin po natin bitawan. And ito naman po ang Page of Wands, yung pinakalas dun sa maraming barahan na bumagsak. Ibig sabihin, may darating po sa inyo magandang balita. Meron pong kukontak sa inyo through phone, may message po through phone, pwedeng sulat, pwede po email. Okay po. And ang energy nito po ng taong ito ano po optimistic and full of energy. Yan. So, maaaring may magtapos po na isang relasyon na talagang feeling nyo ay toxic na pero nakita nyo naman, meron paparating pa rin. Tignan pa nga po natin. Tignan nyo po, sobrang bigat na nararamdaman nyo ngayon sa sitwasyon na ito. Overburden, stress. Nakakaramdam na kayo ng sobrang stress, sobrang bigat na ha. Ayan, ang dami na naman yan. Talaga nagmamadali ang ating mga baraha. Okay po, nahinga natin ito. Ito na po, nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kung talagang aalisan nyo na ang ganyang sitwasyon, may taong paparating sa inyo. No? Loyal and responsible, persistent. Ibig sabihin po, prosigido. Okay, at ito naman. May darating po sa inyo unexpected blessing. Okay po, tungkol naman yan sa financial. So, meron pong paglago sa ating financial ha. And meron po talaga kayong iiwanan. So, this time siguro yung ilan sa inyo nakapag-desisyon na no. Masakit man, pero kailangan natin gawin, kailangan natin tanggapin. Ano? And siguro ito yung mga taong talagang nagbigay sa inyo ng sobrang pain. Ano? And sa ngayon talagang ayaw na. Ayan, yan po mararamdaman ninyo. The Hangman, matatrap kayo. And syempre kung magkaroon man kayo ng paghihiwalayan, magkakaroon po ng sobrang hirap muna sa pakiramdam. Syempre po masakit yan, heartbreak. Pero sabi ko nga, kung nakakasakit na emotional, physical man yan, na nakakasakit sa inyo, iwanan nyo na po. And together with 9 of Cups, 10 of Cups. Okay po. Ito naman ang kapalit. Kung ano man po yung iiwan ninyo ha. Meron po kayong new beginnings. Ang sabi nga nila kaya po hindi makapasok ang mga panibagong oportunidad sa isang tao kasi baka wala na pong paglagyan. Kaya po ang ginagawa ni God ay inaalis po yung mga taong alam nila na hindi na makabubuti sa inyo or mga bagay po ha. Siyempre po, kapag po may inalis, ibig sabihin po noon, doon naman po ibabagsak ni Lord yung mga blessings sa atin. Makakaramdam kayo ng sakit, sobrang pain po, siyempre, heartbreak pa rin yan, hiwalayan. Kaya lang nga po, yun ang sinasabi ko, kung sobrang toxic naman na, hindi na nakakabuti sa inyo, iwan nyo na po ha. And yun na po, anuman ang tinanggal ni God sa iyo, ibig sabihin po noon, meron na pong blessing na kapalit. Okay po. And nagpapasalamat po pala ako sa mga nagsasubscribe, nagla-like sa ating YouTube channel. And subscribe pa po kayo and malapit na po tayo maka 1,000. Sabi ko nga po, once na maka 1,000 tayo, magkakaroon po ako ng free reading po. Hindi po tayo hingi ng any donation dyan. Free reading po talaga yan. And meron po talaga tayong susunod na healing oil po ha. Ito po yung sample ng ating healing oil. Ayan. So, ito wala pa po itong oil kasi wala pa po yung ilalagay kung ano po yung idadasal natin dyan ha. So, ayan po, kung gusto niyo rin mag-avail ng ating healing oil, kontakin niyo lang po ako sa aking Facebook page. Ay, iiwan ko rin po sa description box yung aking Facebook page po ha. Ang pinapaliwanag ko po, ang healing oil po natin ay maaaring makasagot po sa kung ano man po yung nararamdaman ninyong sakit sa ngayon ha.
Okay po, maaari din po tayong humiling diyan kasi yan po ay aking, dinadasalan po yan. Puwede niyo rin pong i-request sa'kin kung gusto niyong ipadala ko sa inyo ang healing oil pagkatapos po ng ating pagdarasal. May, oras po kasi yan, may araw kung hanggang kailan po matatapos. Puwede ko pong ipadala kung within Metro Manila lang po kayo. And yung oil po puwede niyo pong gamitin para po sa kapanatagan ng puso ninyo. Puwede niyo pong ipahid yan sa ulo, ha. And yung iba pong instruction kung gusto niyo pong malaman, mag-chat po kayo sa'kin sa Messenger po. Okay po, marami naman na po nagpatunay na nakatulong sa kanila yung healing oil natin, ha. Kaya po nilabas ko na rin siya dito sa ating YouTube channel. Okay po, and, yun nga po 'no, pa-subscribe pa more pa po tayo dito sa ating YouTube. Talagang lumalaki na yung ating pamilya. Mag-iwan po kayo ng message para sa susunod po yung energy niyo naman, yun pong, ma-reading natin, ha. Kahit po hindi kayo nagpapa-personal reading sa akin, lahat po ng nagko-comment, nag-iiwan ng bakas diyan, binabasa ko po kayo isa-isa. Lahat po, pati mga pangalan niyo po, ha. And now po, para sa ating question, magtanong na po kayo sa inyong mga isipan. Hingin natin kay Spirit Guide kung ano po yung kanyang kasagutan, ha. Answerable by yes or no po, Spirit Guide, bigyan mo po sa amin ang kasagutan po sa kanilang mga katanungan. Spirit Guide, bigay mo po sa akin. Okay, ito na, gusto talaga mag-flip. And yes po ang sagot, ha. And lalong-lalo po kung tungkol sa financial po yung itinanong ninyo, yes po ang sagot. Kasi ang lumabas po sa atin ay Nine of Pentacles. Ang ibig sabihin po ay stability to, ha. So, yung prosperity and wealth po, abundance ay parating na po sa inyo. Okay, whether it's love, whether it's financial, pwede pong sa family, yes po ang kasagutan, positive po. And yun nga po yung sinasabi ko po. And din po sa mga nagpapa-reading, hindi po ako nag-ask ng any information po. Kahit po siguro itanong niyo yung ibang mga na-reading natin. Wala po akong hiningin informasyon. Okay po. Basta kung ano po yung lalabas po dito sa deck of cards na mapipili ninyo, yun po yung babasahin ko. And so far po sa ngayon, lahat naman po na nagpa-reading sa akin ay satisfied. At yun nga po ang sabi nila, bakit po wala akong tinanong, hindi ako nagtanong ng kahit na ano, pero nabasa ko pong lahat, ang lahat po ng kanilang katanungan, and lahat po ng kasagutan, and lahat po ng nangyayari po ngayon sa kanila. Okay po, salamat po sa panonood. And ang reading natin ngayon, ha, kung toxic ang relationship po, i-surrender niyo na po kay God. Okay po. Masakit ang mararamdaman sa mafe-feeling hang ka. Okay po. Masakit sa puso. Pero yun na nga po, meron namang magandang bukas na parating po sa inyo, ha. Okay po. Ano kaya ang title nitong ating reading sa ngayon? Siguro gusto ko siyang um, bigyan ng title na siguro sa susunod na habang buhay. Di ba? Ang ganda. Ibig sabihin sa susunod na habang buhay, ito na yung parating. Okay po. Siguro, mas sobrang sakit ang pinagdadaanan ng taong ito ngayon. Pero ito naman yung ibibigay sa kanya na blessing ng universe. Okay po. Maraming pong salamat sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat. Thank you so much po ulit. Bye-bye po.